Basahin natin. Ito po reaction ni Chis Escudero. Okay? I vehemently deny the malicious allegations and innuendos made by former DPWH Yusek Roberto Bernardo in today's Senate Blue Ribbon Committee. By his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter. I will prove that he is lying about my alleged involvement. Wala, totoo naman eh. Hindi sila nagkaroon ng contact through dun sa tao lang. No? It seems like there is a well-orchestrated plan to attack the Senate and its member to destroy and discredit the institution and to divert the public's attention from the real perpetrator. Ito yung sinasabi ko. Ha? Parang kinakana lang ng kinakana ang Senate eh. Kasi ito yung hindi mahawakan sa liig ni Tambi. At hirap po, kasi andyan po ang Duterte Black, hirap po dito rin si Bongbong Marcos. At dinadivert nga. Puro talaga senador ang tinuturo. Ayan na. Nasaan si Saldico? Nasaan na si Martin? Naituro naman. Nasaan na mga kasabwat niya? Iyon ang nawawala. Bakit? Ang lilinis ng nasa House? Wow, di ako maniwala. Sa Senate yung madumi, sa House malilinis? Malabo. Kung babasihan natin ang testimonya ni Yusek, lahat sila ay walang kasalanan o kinalaman dito. Hindi naman yata ito kapanipaniwala. Diba? Naghugas kamay yung testigo, pero siyang nag-deliver. Wow. Linis. Sobra naman ang paglilihis at paglayo nila sa tunay na salarin ang sarswelang ito. Maging ganun pa man, haharapin at lalabanan ko ito at maghahain ng karampatang demanda laban kay Yusek sa mga binitawan niyang walang saysay sa basehan na para. Ito po yung pinupunto ko. Dapat ito talagang idulo ni Chis. Todo mo yan, Chis. Labanan mo yan. Idemanda mo. Kung totoong wala kang kinalaman, itodo mo nang sa ganun, malalaman natin sino, kung ito ay tanim witness, sino ang pasimuno, sino ang mastermind, sino ang bossing yan. O, ito pa. Ito yung karugtong na sinabi ni Chis. For more than 27 years in public service, I have never once been charged with corruption. Diba? Sila may bahid na yan. Diba may Okada issue pa nga yan. Sinasabi pa nga ni BP Sara na may kaso po yan na may issue po yan si Tambi na bribery. Si Chis naman daw wala. That record speaks for itself. I believe that when all the facts are revealed, my name and my service will remain untarnished. Yung bang tipong, eto na, ako minsan, paano kaya kung mapagbintangan akong nagda-drugs? Diba? Masakit sa akin yun. Alam nyo kung bakit? Never. Not even once tumikim ako. And my record will show that. Hindi ako na-involve sa kahit na anong pad session, wala akong kaso, wala akong alam ng tropa ko na hindi ako talaga Tapos biglang pagbibintangan, medyo masakit yun. Tapos hindi totoo. Yung kaya mong lumaban ng drug test, diba? Pagbibintangan ka, yung ikaw ang nagsasabi na addict kayo, bangag kayo, tas ikaw pagbibintangan, masakit yun. Diba? Pero anyway, pwede nyo ako pagbintangan. Laban tayo, drug test tayo, araw-araw. Sama ka, bongbong. Kumatapang ka. Diba? Wala nang problema. Pero ito yung binabanggit ko. It's about time sa mga katulad ni Chis. Kung kayo talaga ay inosente, todo nyo. Bakbakan ninyo. Magdemanda kayo. Para makita natin sino yung mga tanim witness. At lalabas yan. Lalabas yung mga loko-loko. It's about time. Kung sakali mang talaga hindi sa pinagtatanggol ko si Chis, pero kung siya inosente, it's about time na yung mga matitinong tao, manindigan na. Magmatapang kasi sobrang lakas. Nakikita nyo kung paano inaawat ang Senado. Isiwalat yung katotohanan. Sobrang lakas nila. Kaya kung mananahimik ang mga bubuting tao, walang kalalagyan ng Pilipinas. Eto, tingnan natin to si kay Chanko. Pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman.
And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file, sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date. April, checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yun. Sabi niya, Plastic yan, wag ka maniniwala, magagalit. Imposible namang hindi alam ni Presidente Marcos yung kababalaghan na yan. Talagang inutil siya kung di niya alam. Di ba? Yan nga sabi ko, si Tambi at si Bongbong Marcos, makinig kayong mabuti. Dalawa lang yan. Involved sila. Itinatanggi lang mga ipokrito yung mga yan. Or, sobrang tanga. May tama sa utak, hindi nila alam nangyayari. Si Tambi, hindi niya alam nangyayari yung pinagagawa ni Ko. Si Bongbong, hindi niya alam sabi nga, walang galaw sa Kongreso na hindi alam ng ng Speaker of the House. At walang galaw ang Speaker of the House walang basbas ni Bongbong Marcos. Wag na. Tama ka, Chanko, pero yung pinagtatanggol mo si BBM, hindi ako, imposible yan. Unless napaka-inutil niyang tao. sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo? Hindi, kayo nga, matanong ko kayo dito, yung mga manunood. Kayo ba, sa tingin ninyo, inutil lang si Marcos, bobo lang talaga, tanga lang, or ipokrito? Kasabwat siya rito. Sa Congress dito sa budget na to. Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kung Toby, Yes. hindi ko naman tinanong, hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano yon? Para ano yon? Kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, paano ko ito representa sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang nagbebenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman. Ang ibig niya sabihin dito, ganito ang nangyayari. May pondo. Okay? Bigla na lang ipapasok. Kunwari, ako, congressman ng Quezon City. Bigla na lang, wala akong alam, ipapasok sa akin. Oo, pero hindi naman sa Quezon City gagamitin yung pondo. Parang pinadadaan lang. Yung pera, yan yung tinatawag nilang, babanggitin ni Chanko dyan mamaya, yung sagasa at saka parking. Padadaanin lang. Oh. Kung sa contractor, kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit niya. So, kaya nga, ang gusto kong pagtuunan ng pansin dito, yung sinabi ni Chanko, open secret eh. So, ibig sabihin, sila mga congressman, alam nila yung nangyayari. Yan po yung pinupunto natin na malawakan ito. Kaya, papansin nyo, ang laki na ng sabog, ang laki na ng baho nitong nanggaganap, karamihan pa ng congressman tahimik. Bakit? Possible, may lagay, may kasunduan, or madumi. Dinaanan din sila. Open secret. So, ibig sabihin, talagang naging kalakaran. Hindi man sa lahat, pero sa karamihan, na talaga merong 20% bawat congressman. Ganyan na po katindi.
Ha? Nagiging new normal na po eh. Yung dating nakakahiya, yung dating kasalanan, yung dating baboy, parang ngayon Congressman, natural lang yan. Tanggapin mo na yan. Ganyan na po kababaw. Ganyan nakalalim ang problema So, natin. halimbawa si Congressman A sa District 1 nag-insert para sa distrito o District 2 ni Congressman B. Hindi, sir. Ibig Sir, sabihin, Sen. hindi, ano lang to, Oh. hypothetical. Ano? Mm. Si Congressman B, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si... Sir, Sen Ping, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file, yung kay Congressman Saldico. Alam mo sinasabi nila, yung sagasa, yung example ko, Quezon City, kunwari congressman ako ng Quezon City, biglang nagkaroon ng pondo ron, hindi ko alam. Hindi ko ginusto yun. Bigla nyo lang dinaanan, ginamit lang yung distrito ko. Meron naman yung parking na sinasabi nga naman na yun, nandun may 20%. Alam ni congressman yun, sige, lagay mo dito yung pondo. Tapos gawa tayong proyekto, basta yung 20% sa'yo. Siguro, yung 20% kanya, 20% akin. Hindi ko alam kung anong hatian nila dyan. Kaya nga naman, yung flood control projects na yan, walang silbi. Laging baha. Kasi baka mamaya ang tinatrabaho na lang ng mga kontraktor natin, 10%, 20%, ang lupit po, no? Anong klase yun? Siyempre, malulugi din yung yung contractor. Kaya nga lagi po nating binabanggit, hindi dapat Ping Lacson, Tito Soto, nakafocus kayo dito sa mga kontraktor. Hindi po sila ang pinakamalaking may kasalanan dyan. Ang may mga kasalanan dyan yung mga bossing. Saldi, Tambi at President Bongbong Marcos. Yan ang pong imbestigahan natin ngayon. Kung ililigtas nyo lang sila, itigil nyo na yung hearing yan. Sarswela yan. O kung babanatan nyo lang yung Maka Duterte, katulad nila Chis, etc. Wag na. Tigil nyo na yan, lokohan yan. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldico ang proponent pero ang congressional district na Ito po, tingnan natin Puro si Saldico. So, controlled niya yung pera na yan. 50 million, 150 million, 150 million, 80 million. Grabe, no? Ang proponent, puro si Saldico. Lupit. Tapos sasabihin ni Tambi, wala siyang alam. Ang ganyan kalakas si Saldico? Tapos sasabihin ni Bongbong, di niya alam? Naglolokohan ba talaga tayo? puntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, Saldico rin, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, 13.8. Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, kamakailan, kila Engineer Bryce, na yung tinatawag na sagasa. Ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Yun Tama ang po sinasabi ba, Engineer Bryce? Hindi ka nakikinig Yung sinasabing may sagasa. Opo, Your Honor. Okay. Pero tapos iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Yung parking with knowledge, alam ng congressman, pumayag siya ron. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, kinausap muna, nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa district congressman. Yung sagasa, kumbaga sa hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Hindi, Tito SP, makikita na lang po niya yan doon sa GAA. Kasi magugulat siya, paglabas ng GAA, biglang lumobo yung distrito niya. Ganun ang mangyayari doon. Yun yung tinatawag na Mr. Chair, sagasa. walang paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa GAA Opo. na nadagdagan. So hindi niya pwedeng angkinin ng district congressman yon or congresswoman. Hindi. Dahil may may-ari nun.
Hindi. Sa tingin ko, kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may ghost, syempre for political purposes, aangkinin niya yon na siya nagpagawa. Ganun yun. So, kunwari, dinaanan siya, sinagasaan siya, hindi niya naman alam, biglang nagkapondo, tas may ginawa doon, aaminin niya kung maganda. 'Di ba? Maraming ganyan credit grabber, 'di ba? Isa niyan diyan si Bongbong Marcos, number 1 credit grabber yan si Bongbong Marcos. Pero kung hindi naman, hayaan mo lang. Pag pangit, hindi akin yan. Pero totoo namang sinagasaan kasi hindi niya ni-request basta nagkaroon. Ito po next, tingnan natin itong video nitong si Garin. Tingnan po natin itong picture ni itong statement ni Garin. Sabi niya, he was poking his phone on my face. Parang sinasabi, ginaganyan daw yung cellphone. Ginaganyan. He was poking his phone on my face. Sabi ko, huwag kang ganyan. I don't think it's nice na ipopoke mo yung telepono mo sa mukha ko. Tama naman. Hindi naman maganda na igaganyan mo ang telepono mo tapos kinukuhanan mo. 'Di ba? Parang road rage ka na lang diyan, 'di ba? Binara siya ni Kiko Barsaga. Sabi niya, sorry kong Garin, dapat pala pera yon para happy ka. Ay, mukha kang pera Garin siguro, no? Kaya nababanggit. Siguro may alam to si Kiko na ikaw ay kasama ka dyan sa flood control projects na yan, sa ghost projects na yan. Baka marami ka ring diniliberan ka rin ng pera, hindi ka pa nasisiwala. At bakit nasasabi ni Kiko Barsaga yan? Oy, dapat pala pera. Pag pera, hindi siguro rereklamo yan. Sampalin mo ng pera, hindi siguro magrereklamo yan. Ano? Nako. Pero tingnan po natin itong video. Ito, pinakita ko na po itong video kahapon sa aking vlog. Pero gusto kong, kasi sumagot na si Garin kung anong nangyari. Pinoke down niya yung cellphone sa pagmumukha niya, kaya nagalit si Garin. Tingnan mo kung excuse me, kung gaano kasinungaling to. May video na nga, alam niyang may video, nagsinungaling pa. Paano pong walang video? 'Di ba? Tingnan natin. Yun kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo, Sandro Marcos. Dami natin. Good afternoon. Pansinin mo okay. Si Kiko Barsaga nag-greet kay Sandro. Walang harang. Diretso po siya nakakapag-video. Okay? Tingnan mo. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Tingnan mo. Ikaw ang bastos mukha ka palang pera Sabi ni sabi yan ni Kiko kasi kung pera hindi ka magagalit. Kita mo, may lagay ba sa'yo si Sandro? Kasi ikaw sumingit. Ikaw ang bastos. Kung pinamukha niya yung cellphone, dinutdot niya yung cellphone sa mukha mo, hindi. Ikaw ang nagdutdot ng pagmumukha mo sa cellphone. Wala ka naman dyan Ikaw ang pumunta dyan Anong gusto mo pag pumunta ka dyan, alisin ko yung cellphone? Nandyan, nakaganyan sumingit ka. Tapos ikaw magagalit, dinutdot. Yang mukha mong pangit, hindi. Yung mukha mo, sorry. Yung mukha mo ang idinutdot mo sa cellphone. Yung ano pala. Pansinin mo, umiiwas pa siya. Umiiwas pa dito si Kiko. Ayan ang layo na niya clear sight na yan. Hindi na ano sa pagmumukha na ni Garin yan. Ayaw sumagot. Yan na naman. Dinukdok mo na naman yung pagmumukha. Akala mo siguro kaganda mong babae. Dinudukdok mo yung pagmumukha mo sa cellphone. Ano tingin mo doon sa cellphone niya may nagbaba? Ewan ko kung anong pil nito. Bakit dinidikit yung pirmi yung hindi na nag-video call. Dinidikit mo yung pagmumukha mo sa cellphone ni Kiko. Ayaw sumagot na tatapos. Yeah. Kita mo. Ayun, sino ang bastos? Ikaw ang bastos Nag-uusap yung dalawa, pumasok-pasok ka, ang ganda-ganda.
tinatanong ng maayos ni Kiko, ikaw ang pumasok. Di ba? Kitang-kita naman yung ugali niya eh. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Ikaw ang huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. So, nahuli. May video pa yan. Na-imagine ko, kung walang mga video, kunwari may deliver, mas lalong itatanggi. No, next po. Ito po, gusto ko lang bigyan ng komentaryo, no? Anong sabi ni Bongbong Marcos? Walang kabusugan. Marcos angry with greedy politicos over 30% project kickbacks. Yan na. Ito yung sinasabi ko, kaya hindi ako naniniwala kay Chanko na nagalit ito. I mean, naniniwala ba kayo na nagalit si Marcos dahil kumikback sila? Naniniwala ba kayong walang kickback to si Bongbong? At kung sakaling wala man siyang kickback, hindi niya alam? Saan ka nagpupunta, Bongbong? Asan ka nga ba? Kailan ka lulutang? Kaliwat kanan na yung hearing, hindi ka pa rin lumulutang, puro ka statement na ganyan. Walang maniniwala sa iyo eh. Uulitin ko. Itong hearing na to, lahat po ng fingerprints galing sa iyo. Alam mo kung bakit? Lahat na po isinuwalat. Ikaw na presidente, ikaw na lang ang hindi nababanggit. Kaya napaka-imposible. Imposibleng inosente. Hindi sa pinagbibintangan ko si Bongbong Marcos, pero napaka-imposibleng inosente to. At kahit inosente, imposibleng wala siyang alam. So in short, kahit saan tingnan mo yung statement na yan, budol yan. Sinungaling to si Bongbong Marcos. May kinita man siya, nakinabang man siya, or hindi. Which, in my opinion, nakinabang to. Hindi ka ganyang kalinis, Bongbong. Kitang-kita eh. Yung power mo gumagalaw. Kitang-kita nilalaglag niya na si Tambi. Kitang-kita nilalaglag niya si Saldi. Kitang-kita nililigtas niya yung sarili niya. Huwag tayong maniniwala dito. Ewan ko sa inyo. Kung gugustuhin nyo, hindi ko kayo pipilitin. But that is impossible. Siya ang pumirma, hindi niya alam. Kaliwat kanan yung insertions, hindi mo alam. Ganyan kakatanga. Pinipirma ka lang ng pirma. Diba? Kaya ako naniniwala, next hearing, maraming lalabas. Si Cheese, ilabas niya yung nalalaman niya at patungkol kay BBM, kay Lisa, sa lahat. Lumaban ka, Cheese Escudero. At next hearing, ako naniniwala, pag hindi lumabas pa ang pangalan ni Bongbong Marcos, controlled niya na yan. Hindi niya pwedeng itanggi na ikaw na ang gumagalaw. Paano? Ikaw na ang direktor niyang sarswelang yan. Yang telenobelang nagaganap na hearing na yan. Isipin mo, lahat may kasalanan. Pero si Bongbong Marcos, malinis. Tapos nagkaloko-loko yung Pilipinas, pero ikaw malinis. Lumayas ka na. Kaya nga, marami nagsasabi ngayon, maghiwalay na lang daw ang Luzon, Visayas, Mindanao. Ako kung talagang matutupad yun, hindi ako gagawa ng hakbang para mangyari yun, pero kung matutupad yun, pabor ako doon. Para kasi magkaroon ng competition. Halimbawa, maganda sa Mindanao, mapapahiya yung taga Luzon. Mapapahiya yung presidente ng Visayas. So anong gagawin nila? Kailangan gumalaw din sila. Kasi ngayon, ang nagkakalat, nasa Luzon, pero kasalanan ng nasa Mindanao.
Kung ganyan at din ganyan, pabor akong magkahiwa-hiwalay na. At ako'y naniniwala ikakaganda yun. Kasi hindi papayag ang bawat isa na maiwan sila. At masisiwalat kung sino yung talagang korap. Kasi isipin mo, halimbawa umaasenso na yung Mindanao, yung Visayas umaasenso, yung Luzon, puro pa rin nasa flood control projects pa rin ng usapin. Ibig sabihin, may diferensya talaga yung presidente ng Luzon. Di ba? Kung mangyayari yan, ano pang excuse mo? Kasalanan na naman ni Duterte? Hindi na. Hindi nila pwedeng ituro sa iba. Gawa mo ng paraan. Ako, sa tingin ko lang, mabuti yun. Ewan ko, tanong ko sa inyo. Next po tayo. Ito, dito ako naiipokritohan. Sobrang ipokrito nitong si Lacson. No? Kitang-kita naman natin na meron silang pinoprotektahan. Sabi niya, may interparliamentary courtesy. He's still a congressman. Voluntary, he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even subpoena, hindi proper. Yung patungkol dito kay Saldico. Na meron silang interparliamentary courtesy na hindi mo imbitahan naman yung nasa kabila, nasa lower house. Yung padalahan mo lang ng imbitasyon o subpoena, hindi na maganda. Ito yung sinabi ni Congressman Ungab. Saldico did not give the traditional parliamentary courtesy to the OVP when he was a chairman of the Committee on Appropriations. Diba? Pinatawag yan. Pinaimbestigahan si Sara. Doon pa lang alam mo marami nang nalabag. Kung ikaw maayos na politiko, kitang-kita nyo na talagang pinupolitika si Sara. Ginawa ba ni PRRD yun kay Lenny? Di ba ano sinabi ni PRRD? Tigilan nyo yung impeachment. Gustong ipa-impeach si Lenny, tigilan nyo yan. There's no reason to grant him this privilege when he himself did not respect the tradition. But anyway, malakas talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, ang lakas ng kapit ni Tambi, ni Saldi, at ni Bongbong Marcos sa Senate. But wag tayong mawawalan ng pag-asa. Nakikita na po natin yung kulay nila. Kaya nga, dapat matagal nang maayos to eh. Kung hindi pumasok to si Tuta Soto tsaka to si Ping Lacson, marami nang naganap na magaganda. Marami nang naisiwalat. No? Kaya lang dahil dyan, nauudlot. No? Para konting tiis, malayo man, mararating din natin. Mabagal nga lang kasi hinaharang ng mga tuta, pero mapipigilan mo ba ang pagsingaw ng baho? Hindi rin eh. No? So darating at darating, kailangang magnagot ang dapat managot. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi derechahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Jesus Codero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila.
matindi na po itong bintang. At posible pong ito ay isang political harassment. Dahil alam naman nating lahat na ito si Chis Escudero ay matagal na pong walang anomalya or bahid ng korupsyon. Hindi ko po sinasabi, okay? Hindi po natin pinagtatanggol si Chis. Pero binibigay ko lang po yung facts. Hindi naman ata ito na chismis man lang na ito ay corrupt itong si Chis. I may disagree sa kanyang pagiging waiter nitong si Lisa, pero tungkol sa corruption wala pa akong naaalala. Ewan ko, may malaki na ba siyang anomalyang corruption na kasing laki nitong So, posible po itong political harassment na ginawa kay Chis dahil alam naman natin, galit sa kanya, lalong-lalo na po ang Dilaw. Ang Dilaw, ang komunista, at si Tambi. Kasi, hindi niya finorthwith. Diba? Siya yung parang sa tingin nila ay kakampi ni Chis si BP Sara. Makasara po to, makaduterte, pero hindi naman. Sa katunayan, mas malapit sila. Sila pa nga daw di umano ang nagiinuman dyan sa Malacanang. Yan po ang sabi sa atin. Sabi pa nga ni Sonsa, nakakainuman niya talaga tong sila First Lady. No? So, di umano, yan ang sabi sa akin. Kaya hindi po ito makaduterteng talaga. Baka naman talaga gumalaw lang to si Chis nang naaayon sa batas. Dahil alam niya na yung impeachment ay talaga namang political harassment lang kay Sara. No? So, maraming galit po dito. Lalong-lalo na po yung tatlo. Dilaw, komunista, at saka si Tambi. Hindi ko nga alam kung yung tatlong yan, ano yung common denominator. Parang iisa sila ng kinakampihan at iisa sila ng kaaway. No? Pero sana yung itong state witness nila ay mayroong matibay na ebidensya. Hindi lang, sana may nagdi-deliver kayo, sana may picture man lang kayo, may video, di ba? Pwede nyo naman kuhanan sa ano nyo, sa sasakyan nyo. Ito, daming pera, di-deliver namin kay Chis dito siya. May mga ganun man lang. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. First quarter of 2025. Balikan muna natin si Chis, no? Hindi ko po pinagtatanggol si Chis, okay? Alam naman nyo, doon sa matagal nang nanonood sa akin, binanatan po natin itong si Chis ng todo-todo. Pero ngayon, parang nakakaduda na lahat naman po ng pumabor sa Supreme Court at ayaw ng impeachment, yung sumunod sa Supreme Court, iniisa-isa na po binabanatan. Diba? Kung ako kay Chis, eto lang hindi ko siya kinakampihan. Pero kung talaga may kasalanan siya, ako ay magiging masaya na makulong tong si Chis. Basta doon lang sa tama. Hindi yung dahil na politika. Isipin ninyo, anong sinisigaw ng mga komunista? Anong sinisigaw ng Dilawan? Impeachment pa rin ni BP Sara. 150 million lang ang usapan. Dito bilyon-bilyon. Tahimik sila. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, maapakalaking posibilidad na ito'y politika lang. At ako'y naniniwala kung talaga namang nadawit talaga si Chis dito, sana lumaban to si Chis ng todo-todo. May hawak na ebidensya to si Chis. Isiwalat mo na. I think si Chis ay napakatalinong tao. Napaka-imposible na gagawa ito ng
lapses nang wala tong mga ebidensya. May mga hawak kang ebidensya, Cheese. Suportahan natin to si Cheese na hindi para kung may kasalanan siya, hindi siya managot. Hindi. Tulungan natin siya na convince natin, maglabas siya. Maraming alam to. Ako naniniwala, maraming ebidensya to laban kay Bongbong, kay Tambi, at kay Lisa. Ito na ang pagkakataon mo. Baguhin mo na ang trajectory ng Pilipinas. Cheese Escudero. My affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. Binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Triguev Olivar, dating tauhan ni dating Senator Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Ayan, si Bong Revilla naman. Well, anyway, kawawa din naman to si Bong Revilla. Talo na nga. Nadawit na naman sa ganitong anomalya. Well, as far as I know, alam ko magkalaban. Ewan ko, tatanungin ko yung mga taga Cavite, mas alam nyo to. Pero parang sa aking dinig, magkalaban ng Revilla at Rimulya dati. Nagkabati lang daw. Pero syempre, magkalaban pa rin dyan sa politika sa Cavite. Kayo po nakakaalam sa mga taga Cavite. Kung kukumpute Pakilagay nyo dyan sa comment section para ma-inform natin yung ating... Kasi yan ang iniisip ko dyan eh. Malawakan to. Kita naman natin, hindi rin sumuporta sa impeachment yung kanyang mga kapamilya. Hindi rin pumirma dun sa impeachment. Di ba? aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Sometime 2024, Yusek Olivar Ay, ito pa pala. Si Cheese, 2025 daw. Dinideliver sa kanya yung pera. Hindi naman kailangan ni Cheese ng ganong kalaking pera. May kaya naman sila, Cheese, di ba? Kikita naman natin si Hart. Pati nga si Hart, dinadawit eh. No? Pero maganda naman ang kanilang kalagayan. Wala naman silang anomalya, sabi ko nga before. Pero 2025, hindi naman tumakbo si Cheese. Ang talagang ako'y naniniwala na malaki ang bagay dyan kasi this is public knowledge. Alam natin na pag may darating na eleksyon, hindi lang ngayon yan, kahit before pa, naging kagawian na talagang kumukuha ng maraming pera ang mga politiko. Na kahit illegal, ginagawa nila kasi kakampanya. Hindi naman tumakbo si Cheese noong 2025. Remember that? Diba? Kaya medyo malabo. Mas naniniwala pa ako yung CIS nitong si Erwin Tulfo dahil tumakbo siya sa pangangampanya. Posible lang Hindi sa pinagbibintangan natin, tumakbo siya noong 2025. Ito naman si Cheese, hindi naman. Di ba? Tuloy natin. personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, Boss, 15 yan. Agad namang itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tumanggap siya. Habang si Revilla, diretsyang humingi daw ng 25% na kapalit ng mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment. Yeah, mas kapani-paniwala pa si Bong Revilla kasi before hindi ko sinasabing guilty siya, pero meron na siyang bahid before, tapos pangalawa, tumakbo siya. Diba? Ito naman si Cheese, hindi tumakbo, tsaka wala siyang bahid katulad nila Bong Revilla. Or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlin Villa. 37 million pesos daw ang dineliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Pero ito masyadong maliit, 37 million. Totoo kaya to? Pero ito, totoo namang nagbabaha ang Quezon City. So medyo, kumbagat sa Bulacan, Quezon City, yan yung talagang maraming hinihilalang ghost projects dahil baha yan lagi eh.
sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating Undersecretary Bernardo sa umunay pakikipagnegosasyon niya sa ilang mambabatas para sa porsyentuhan sa mga flood control projects, itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa tinatawag na 2020-2040 scheme. Yan daw yung hatian sa kickback ng ilang DPWH officials. Wala rin daw siyang alam kaugnay sa mga ghost projects. So, ibig mo sabihin, may kasalanan ka, pero karamihan, ligtas ka. Parang malinis. 'Di ba? Ayan din, yan din ang sinasabi ni Tambi. Yan din ang sinasabi ni Bongbong. Yan din ang sinasabi mo. Pero pare-parehas kayo na-deliveran o nagdi-deliver ka or yung presidente, pangulo, pambihirang buhay. Parang, pansin nyo ba? Ang mga nadadawit, puro senador. Bukod sa congressman na obviously naman kasi, kitang-kita na napaka-imposibleng may maniniwalang tao na hindi dawit si Saldico at saka si Tambi. No? So, yan lang ang nababanggit ng mga congressman. Pero ibang congressman, malinis. Puro senador. Medyo kaduda-duda rin ako dyan. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, maliit ang 15% na sinasabi ni Bernardo Mismo maliit yon. na kickback umano ng ilang senador. 25% daw ang minimum niyan. Pag po gano'n na senatorial funds, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Sa dami ng pangalan at halagang lumutang, humiling si Bernardo na maipasok siya sa Witness Protection Program. Patuloy naman daw Duda ako dito. Medyo duda ako. Parang tanim medyo sablay siya doon sa 15%. Tapos siya pa yung ngayon adelentadong mapasok sa Witness Protection Program. But anyway, let's see. Tingnan natin, magde-develop naman to. Pero sa ngayon medyo duda ako. Parang tanim witness. Imbestigahan ng DOJ ang affidavit at salaysay ni Bernardo. Irerekomenda rin daw ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng reklamong indirect bribery at malversation. Kala ko ba nag-resign ka na? May drama-drama ka pa nung nagre-resign ka. Andiyan ka pa pala. Pati si Banat Bay dinamay mo. Wala namang kasalanan. Fake news ka rin no? Kala ko magre-resign ka. Of public funds laban kina Senator Escudero, Mayor Nancy Binay, dating House Speaker Martin Romualdez at sa mga nabanggit sa pagdinig.